Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Cancer mula October to December 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung di man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy mamaya. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. So, magsimula na tayo. Wow! Wheel of Fortune, no? So, probably may sisimulan yung iba sa inyo sa 3 months na to. Something new. Okay? May gagawin silang something new. Sabihin natin, new business, new career. Depende sa, kung nasaan ang energy ng iba sa inyo. O, passion. Pero magpo-prosper yon, tingin ko. Kasi, syempre may Wheel of Fortune tayo dito. Na magiging somewhat lucky kayo. Yung parang kung ano i-touch ng kamay nyo, ay magto-turn into gold. Ganyan ang dating. So sabihin natin yung iba sa inyo, artist. At yun nga, yung sinasabi kong itatouch ay magto-turn into gold. Artist. So, mag-boom ang career nila. Artist. Diba artist ay musician, anything na creativity, di ano yan. Acting, dancing, painting, sculpture, basta may kailangan sa kamay. O again, creativity na lang siguro. Kung nasan yung passion nyo, ayan. Magbo-boom, ano pa ba? Maisip dito. Siguro babalik ang care sa iba sa inyo, ng ibang tao. Ewan ko, ang dating kasi parang gusto nyo ng excitement. Sa 3 buwan na to. So, expect na natin na kung ganun nga, na parang gusto nyo ng excitement, magta-try kayo ng mga kung ano-ano. Mag-explore, mag-discover, hanggang sa makita nyo yung gusto nyo talaga. Pero sabihin natin, hindi pa alam ng iba sa inyo kung ano ba talagang talent nila. Passion, ito. Malalaman na nila sa 3 months na to. Oh, pero yung 8, oh. Mm-hmm. 8, ano kaya to? So, matatrap yung iba sa inyo kasi ano mga tali-tali tayo dito. So sabihin natin magmamigrate yung iba sa inyo o may darating na opportunity at ang opportunity ay may kinalaman sa pag-abroad.
for some reason, hindi pa sila makapag-decide kung i-grab ba ang opportunity na to o hindi. So, parang na-stuck sila dyan. Hindi sila makapag-decide pa sa ngayon. So, sabihin natin may capability o magkakaroon ng capability yung iba sa inyo na mag-travel somewhere o isasama kayo ng ibang tao mag-travel somewhere pero for some reason hindi kayo makapag-decide kung sasama ba kayo o magta-travel o kung i-welcome nyo ba ang change sa buhay nyo. Ang hirap naman ng combination na to. So, sabihin natin, halimbawa, yung mga in relationship matopic ang pregnancy. So, hindi pa mga makapag-decide whether yung babae o lalaki, kung gusto na ba nila nun. Yung topic na yun. So, again, wala pang answer. Pwede rin ganito, may message sa iba sa inyo. Probably, ang laman ng mensahe ay tungkol sa love. Kaya lang, may someone nga na hindi niya alam kung magre-reply ba o hindi. Doon sa message o call. Para kasing procrastination na to Mapo-procrastinate sa iba sa inyo. Hindi sila makapag-decide kung action o hindi. Ganyan. So, iba pang detalye. Ganda nito pero ano to? Praise. So, ang dating sa akin, sa 3 months na to, yung na-topic natin pregnancy dito, di ba? May confused. Kung i-welcome ba yung topic na yun sa buhay nila. Mukhang ito hindi. No ang sagot. Di ba sabi ko kanina, hindi alam kung anong sagot. Eto, no ang sagot. Parang magka-come up sila sa no. Well, may kailangan i-sacrifice ang iba sa inyo para may dumating na bagong opportunity actually sa ganitong klaseng combination. Pero ibang case, sabihin natin interesado pa yung iba sa inyo sa ex. Doon positive. Baka mag-reconnect nga sila tulad ng sabi ko dito. Kaya lang, kung mag-reconnect, halimbawa yun ang wish, mag-reconnect pa sila. So ayan, mag-reconnect na nga. Pero may someone na parang na-shock siguro. Hindi pa makaka-reply agad. O siguro, iniisip niya pa kung anong strategy gagawin niya. Kaya, for some reason, matatagalan yung reply. Sabihin naman natin may sakit yung iba sa inyo, gagaling pa. Pwede. Ano ba?
Yung nagpo-procrastinate dito, action na. Lalo na kung nangyayari na to. Ito, action na siya dito. So, sabihin natin na disappoint yung iba sa inyo for some reason. Mapapalitan yung disappointment ng blessing. So, parang blessing in disguise, pwede rin. Na nauna muna yung disappointment bago ang blessing. O, ewan ko. Magiging sad yung iba sa inyo. Pero don't worry kasi pagkatapos nyo maging sad, ito, sasaya naman. Mapapalitan yung sadness ng happiness. Para kasi may iba sa inyo na may kailangang i-combat Probably negative behavior o addiction na magiging successful sila sa pag-combat nun. Negative habits, addiction o pag-let go ng toxic people. So again, magiging masaya na sila. Finally, kasi mahirap, di ba? Mahirap ang change. Mahirap mag-let go. Pero again, magiging determinado yung iba sa inyo. Kaya ito, magsasaya na. Na para bang makakawala na sila sa something na parang nagpuput sa kanila sa jail. So, depression, di ba? So, ayan. Magiging masaya na finally. Anyways, kukuha ko dito ng extra message. Babasahin ko na lang. Ano pang ibang information na masasabi dito? Dalawa lang na card ang kukunin ko. Free yourself. You don't need to be in control of everything for a love relationship to be successful. So, sabi naman, ito na sinasabi ko, letting go. Hanggang dito, letting go pa rin. Pero again, kung may ile-let go nga sa yung iba sa inyo, mapapalitan naman yun ng happiness o new opportunity, don't worry. So, sabi, letting go. If someone leave you confused, more than comforted, you need to reassess their access to you. So, yan, ha? Extra message sa 3 buwan na to. October to December para sa mga Cancer. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po now.